Hindi ko na po matandaan, Your Honor. Mayor ng Bamban, Tarlac, nagka-amnesia. Halos malunod sa revelasyon ang mga mambabatas pati na ang Pilipino sa ginanap na hearing kamakailan lamang patungkol sa alkalde ng Bamban, Tarlac na si Mayor Alice Guo. Ito ay matapos maiugnay ang pangalan ng alkalde sa nadiskubring illegal na pogo operation sa kanilang lugar. Ang natuklasan, hindi lamang ang mga illegal na aktibidad ng kanyang kumpanya na sangkot sa hacking and surveillance activity sa bansa, lalo na sa mga government agency, maging ang kanyang pagkakakilanlan. Kinwestiyon, totoo kaya na Chinese si Mayor Alice Guo? Paano siya pinayagang tumakbo sa politika at nanalo kung ang kanyang public records na sinasabing siya ay Pilipino ay kaduda-duda? Kung isa man siyang Chinese, ano ang implikasyon nito sa national security ng bansa? Yan ang ating aalamin. Pogo operation sa Pilipinas. Ang Pogo o Philippine Offshore Gaming Operations ay sinimula noong 2016 ni dating Pangulong Rodrigo Duterte upang payagan ang online gambling sa mga malalaking syudad sa bansa. Ang Pogo ay nasa ilalim ng PAGCOR o Philippine Amusement and Gaming Corporation na siyang nagbibigay ng mga lisensya sa mga service providers na mag-operate ng online gambling, gaya ng online sabong, online casino, at iba pang uri ng sugal online. Karamihan sa mga kumpanyang nakakuha ng Pogo licenses ay mga Chinese at ang mga businesses na ito ang siyang dahilan kung bakit ang PAGCOR ang third largest contributor sa kabuuang pera ng bansa. Sunod ang pera na galing sa buwis at pera sa customs. Ito rin ang most profitable state-owned enterprise ng Pilipinas na siyang nagdadala ng maraming kita sa bansa para sa mga proyekto nito. Sa kabila ng magandang dulot nito sa ekonomiya ng bansa, karamihan sa mga Pilipino ay hindi pabor na payagan ang mga Pogo na manatili at mag-operate sa bansa. Batay sa pinakahuling survey na isinagawa ng Pulse Asia Research Incorporated ngayong Enero 2024. Ang mga pangunahing dahilan na binanggit ng mga respondent para sa kanilang hindi pagpabor ay ang pagtaas ng insidente ng krimen na kinasasangkutan ng mga Chinese nationals na nasa 59% at ang paglaganap ng mga bisyo na nasa 56%, tumataas na bilang ng mga Chinese national na nagtatrabaho sa bansa na nasa 48% at pag-iwas sa buwis na ginawa ng ilang Pogo operator na nasa 39%. Kakulangan ng oportunidad na ibinibigay sa mga Pilipino na nasa 34% at pagtaas ng upa at halaga ng mga residential or business property na nasa 27%. Kasama sa iba pang mga kadahilanang binanggit ang isang paniniwala na ang pagsusugal ay laban sa Islam. Dahil ang Pogo ay isang sugal online, mataas ang posibilidad ng cybercrimes gaya ng hacking at surveillance na itinuturo ng isang intel na nangyayari sa Bamban, Tarlac. Ngunit higit pala dito ang matutuklasan sa ni-raid ni Zun Yuan Technology Incorporated Facilities na nasa likod lang ng munisipyo ng alkalde. Dahil nang kwestiyonin ang pagkatao ni Mayor, unti-unting lumalabas ang posibilidad na siya'y isang Chinese na nagpapanggap lamang na Pilipino. Pogo Politics. Iniimbestigahan ngayon si Mayor Alice Guo ng Bamban, Tarlac sa pinanghihinalang koneksyon niya sa Pogo companies sa kanyang lugar. Ang Pogo compound ay pinanghihinala ang sangkot sa human trafficking at serious illegal detention nang makatakas ang isang Vietnamese sa kamay nila noong Pebrero at nagsumbong sa otoridad. Natagpuan sa lugar ang 38 sasakyan na lahat ay pagmamay-ari ni Guo at ilang dokumento ng transaksyon. 50% owned ni Guo ang Baofu Corporation na nagmamay-ari ng Pogo compounds na ni-raid noong 2023 at 2024. Anya, dati siyang may-ari ng lupa, ngunit nang tumakbo ay binenta niya ang kanyang shares. Ngunit matapos hindi niya magawang makapag-present ng personal records na magpapatunay sa kanyang citizenship bilang Pilipino, nagsulputan ang mga tanong kung isa nga ba siyang Chinese national o isang asset na itinanim upang humawak ng impluensya at kapangyarihan sa politika ng Pilipinas. Hindi natukoy kung saan siya nanggaling at paano siya napadpad sa Pilipinas. Siya ay pinanganak noong 1986, ngunit delayed ang kanyang birth registration ng 17 years. Nang tanungin kung bakit, hindi niya raw alam. Wala rin siyang hospital records of birth. Paliwanag niya,
ipinanganak siya sa bahay, ngunit di niya alam kung ano ang eksaktong lokasyon nito. Ang pangalan ng kanyang ina ay si Amelia Leal, ngunit sabi niya ay hindi siya lumaki kasama ito. Ang kanyang ama naman ay si Angelito Guo, isang private businessman at kinikilalang Pilipino sa birth certificate ni Mayor. Pero sa business document nila, Chinese ang nakasaad na nationality nito. Inamin din ni Mayor Alice kinalaunan na ang totoong pangalan ng kanyang ama ay Jianzhong Guo at ang Angelito Guo ay ang kanyang Filipino name lang. Lumaki siya sa isang farm na may negosyong babuyan. Questionable din kung siya ay nag-aral sa Pilipinas dahil wala siyang school records. Ang paliwanag ni Mayor, siya ay homeschooled mula elementarya hanggang high school, ngunit hindi nag-college. Wala siyang maipakitang diploma o completion certificate. Nang tanungin kung ano ang homeschool provider niya, hindi niya rin daw matandaan. Tanging pangalan lang ng teacher niya ang kanyang natatandaan. Paliwanag niya, nagbibigay lang di umano si Teacher Rubili ng mga libro at learning materials sa kanya at hindi nagbibigay ng marka. Paano siya totoong nakapagtapos kung ganon? Sa kabila ng manipis niyang records, si Mayor Alice Guo ay nakapag-file ng candidacy at nanalo bilang kauna-unahang babaeng mayor ng Bamban Tarlac noong 2022 elections bilang independent candidate. Ayon sa mga taga Bamban Tarlac, bigla lang lumutang na parang kabuti ang pangalan ni Mayor Alice Guo noong eleksyon. Wala ni isa ang nakakilala sa alkalde. Ayon sa batas ng Pilipinas, ang isang ihahalal na opisyal ay Pilipino, kwalipikadong botante, presidente ng distrito, munisipalidad, lungsod o probinsya kung saan siya tatakbo, o kung hindi naman ay dapat nanirahan doon ng humigit kumulang 6 na buwan sa oras ng pagsumite ng kanyang Certificate of Candidacy. Nirequest na ng Senado ang Statement of Accounts, Liabilities, and Networks ni Mayor Alice Guo upang mabigyang linaw ang kanyang totoong identidad. O sana man lang ang pagkakakilanlan na nais niyang palabasin. Chinese assets at banta sa national security. Hindi na bago sa bansa ang ganitong mga kaso. Sa mga naunang raid ng Pogo Hub, natuklasan na ang mga Chinese na nagtatrabaho doon ay may mga hawak na Philippine ID at dokumento mula sa SSS, BIR, PhilHealth at iba pa. Katulad din ito ng mga Chinese na naharang sa Bangkok ng Philippine Embassy dahil sa mga hawak nilang Philippine passports at ID na nagsasabing sila raw ay Pilipino. Mayroon pang ang mga dayuhang nakakapasok sa bansa upang gumawa ng krimen gamit ang sagrado nating mga dokumento. Sila, imbis na mga natural-born Filipino, ang nakikinabang sa mga karapatan at social benefits na dapat ay para sa mga Pilipino. Kung mapapatunayan na isang ang Chinese national si Mayor Alice Guo, katulad ba siya ng hindi matukoy na bilang ng mga Chinese na ipinapapasok sa ating gobyerno upang humawak ng impluwensya sa ating bansa? Ngayong itinanggi niyang incorporator lamang siya at hindi may-ari ng Pogo na na-raid sa kanilang lugar, bakit ang metro ng kuryente sa compound ay nakalagay pa rin sa kanyang pangalan? Bakit sa loob ng 2 beses na pag-raid ng Bamban noong 2023 at March 2024, patuloy pa rin silang nag-ooperate? Hindi kaya malabong protektado ito ni Alkalde? Ayon kay Senator Hontiveros, kung ito nga ang magiging ruta ng kanilang investigasyon, hindi lamang nito binabastos ang integridad ng mga opisinang naglalabas ng ganitong dokumento. Maaari ding questionin ang mga opisinang nagbigay sa kanya ng pahintulot na tumakbo sa halalan at ang mga nameke ng kanyang dokumento. Hindi ito patas, lalo na't para sa maraming Pilipino na nahihirapang makakuha ng trabaho dahil sa mga kulang na papeles at mga hinihinging patong-patong na ID. Ang paggamit ni Mayor Guo ng Filipino identity ay isang insulto sa mga totoong Pilipino. Higit pa rito, nararapat ding questionin ng kasalukuyang administrasyon kung naging bahagi din pa ng gentleman's agreement sa pagitan ni Duterte at ni Xi Jinping ang pagtaguyod ng Pogo operation sa bansa. Sa kabila ng malaking revenue na nakukuha dito, nananatili pa rin dapat na priority ng bansa ang seguridad, lalo na ngayong nagkakaroon ng tensyon sa West Philippine Sea sa pagitan ng dalawang bansa. Ikaw, anong masasabi mo sa videong ito? I-komento mo naman sa ibaba, paki-like ang ating video, i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless!